Nawalan ng balanse, natumba at tuluyang inanod ang 64 anyos na lalaking yan habang tinatawid ang isang spillway sa Rodriguez, Rizal. Pahirapan ang pagsagip. Ilang minutong nakipambuno sa rumaragasang tubig ang lalaki bago tuluyang naiahon. Umapaw ng mga ilog at mga landslide. Ilan lang yan sa iniwang pinsala ng bagyong Maymay at Habagat na nagpaulan sa maraming lugar sa norte. Naka-full alert status ang National Disaster Risk Reduction and Management Council alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Natugunan ang mga naapektuhan. Mula sa Baguio City, may live report si Marisol Abduraman. Marisol. Ato may mga isinarang kalsada at mga pagguho sa ilang lugar sa Benguet dahil nga sa bagyo. Sa La Trinidad nga, 2 patay matapos matabunan ng isang kainan sa kasagsagan ng malakas na ulan. Tumaas at lumaki ang mga alon sa Ilocos Sur sa bagyong Maymay. Alas 2 na madaling araw na maglandfall ito sabay na magsinggal. Halos 70 pamilya ang kailangang ilikas sa buong probinsya. Sa ngayon, malawak pa rin ang pagbaha sa bayan ng Tagudin. May mga kalsada naman sa Narvacan na hindi pa madaanan ng sasakyan dahil sa pag-apaw ng ilang ilog. Ang PDRRMO, mahigpit ang pagbabantay sa Amburayan River na dumadaan sa Ilocos Sur, La Union at Benguet. Ramdam din ang malakas na hangin at ulan sa Ilocos Norte. May ilan namang sinamantala ito para makapagtanim ng palay. Kabi-kabilang pagguho ng lupang naitala sa Benguet, bunso ng bagyong Maymay at Habagat, sa barangay Silan sa bayan ng La Trinidad. Isang bulaluhan ang nayuping parang lata matapos madaganan ng mga bato at putik mula sa gumuhong gilid ng bundok. Isa ang nasagip pero 2 niyang kasamahan ang patay na ng matagpuan. Kumakain po yung mga... Trabahador ng kainan. Yes po ma'am, sa likod. Tapos bigla pong gumuho. Tapos narinig na lang nilang sumigaw yung isa. Kaya dali-dali pong umalis yung mga kasama nila sa loob. Kaya ang yung naiwan lang po yung 3 ma'am. Nagka-landslide din sa Longlong Road sa Barangay Pugis. Isinara muna ito bilang pag-iingat habang nagsasagawa ng clearing operations. Tumaas naman ang level ng tubig sa creek sa Gayasi-Bineng Road. Sa bayan ng Tuba, nagbagsakan ang mga bato at lupa sa Cannon Road. May mga bahay pa naman sa paanan ng bundok. Sa Itogon, mahigpit na monitor ang Ambalanga River. Pahirapan ang pagdaan sa Baguio-Bawang Road dahil sa baha. Halos mag-zero visibility na rin sa iba pang lugar sa City of Pines. Naka-alerto na rin ang lahat ng lokal na pamahalaan sa Pangasinan sakaling kailangan magpatupad ng preemptive evacuation. Mahigit 6,000 pamilya ang apektado sa pagkakalubog sa baha ng 40 barangay. May mga inilikas na sa mga landslide-prone areas sa La Trinidad. Round the clock na ang monitoring ng mga otoridad sa probinsya, kabilang na dito sa Baguio City kung saan tayo naroon na hanggang ngayon ay patuloy na inuulan. Atom. Maraming salamat, Marisol Abduraman. 2 sasakyan ang nabagsakan ng nabuwal na puno sa Marikina sa gitna ng mga pag-ulan. Bumaha rin sa ilang kalsada sa Metro Manila. At ang isa sa itinuturong dahilan, mga basurang itinatapon sa mga estero. May report si Ian Cruz. Kakanan sa JP Rizal Avenue sa Marikina ang mga sasakyang yan nang nabuwalang isang puno ng akasya. Nabagsakan ng AUV, pati isang truck. Walang nasaktan pero bumagal ang daloy ng trapiko. Nangyari yan sa gitna ng mga pag-ulan kahapon. Hindi malakas ang hangin pero ayon sa isang barangay official, matanda na ang puno. Kanina, bumuhos na naman ang malakas na ulan sa Metro Manila, baha sa ilang kalsada tulad sa Dr. Santos Avenue sa Sucat, Parañaque. Mabilis po siyang tumaas talaga. Kapag tuloy-tuloy po yung pagbuhos ng ulan, pataas pa rin po siya ng pataas. Ngayon, pag tumigil po naman yung ulan, nagsusubside po siya pero hindi agad siya madaluyan ng mga light vehicles or yung mga two wheels na tulad ng motorsiklo. Binaha rin ang bahagi ng Sucat Road palabas ng expressway
kaya naparalisa ang traffic. Ang mga pagbahang tulad niyan, pinalala ng di tamang pagtatapon ng basura. Tulad ng nahuli cam ng MMDA sa EDSA Olivero sa Quezon City, ang isang lalaki itinambak sa isang poste ang sandamakmak na basura. Paglipas ng ilang sandali, bumuhos ang ulan at agad na bumaha. Ang mga basurang hindi kasi tinatapon ng maayos, mabara sa mga drainage at mga estero. Marami na tayong hinuli dyan, no? The penalties may range from fine to community service. We have 32 cameras na talagang nasa estero lang nilalagay. Identified namin na ito, tapunan talaga to. Sa Estero de Vitas sa Maynila, nahihigop sa pumping station ang mga basura. Hindi lang po mga basura at mga kagamitan ang nakukuha ng MMDA sa pumping station dito sa Vitas Tondo. Kagaya po ngayong araw na ito, nakalulungkot na maging yung patay na alagang hayop ay nahigop po nila dito. May mahigit 70 pumping station ng MMDA para mailabas agad ang tubig at hindi lumala ang baha. Pero kung sangkatutak na basura ang itinatapon kung saan-saan, magbabara na po yung mga screen natin saka yung mga bomba, mapipilitan na po tayong ihinto muna saglit para po madiklag muna yung mga screen. Para pagka nadiklag na po, saka po papa-under ulit natin yung mga pumps para tuloy-tuloy po ang maiwasan ang pagbaha sa Metro Manila. Ian Cruz, GMA News. Napanatili ng bagyong Maymay ang lakas nito habang patuloy na binabaybay ang dagat na nasa silangan ng Central Luzon. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng bagyo, 290 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. May lakas itong aabot ng 45 kilometers per hour at bugsong aabot ng 55 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos pa east-southeast sa bilis na 35 kilometers per hour. Sa forecast track ng Pag-asa, posibleng humina at maging low pressure area na lamang ang bagyong Maymay bukas ng umaga. Yung mga tirang kaulapan niyan, sasama o hihigupin ng mas malaking sirkulasyon ng bagyong nasa labas ng PAR na may international name na Dolphin. Sa ngayon, wala nang nakataas ng wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Pero asahan pa rin ng ulan dahil sa epekto ng habagat na patuloy na pinalalakas ng bagyong nasa labas ng PAR. Binawi ng 4 sa 18 nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico ang nauna nilang salaysay na naghatid sila ng male-maletang pera para kina Pangulong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang personalidad. Binabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay tad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. May mga pangako po sa amin. Sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Hindi totoo po yung sinasabi namin doon. Sa unang sinumpaang sinaysay namin. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos, ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Sana yung mga nagkaso sa amin na napakarami po ay maawa po sila sa amin. Ayon sa kanila, pumirma sila ng joint affidavit noon dahil sa pangakong pera. 3 raw sa kanila ang pinilit pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Gawa na raw noon ng sinumpaang salaysay at pinagbantaan umano silang kakasuhan kung hindi ito pipirmahan. Ngayon, meron na silang affidavit na sila mismo ang nagsulat at wala raw namilit. Sinusubukan ng GMA News na kunin ang panig ng Ombudsman at ni Attorney Baligoy na unang nagpakilala sa grupo ng mga sundalo. Nadali ng humaharurot na AUV ang 2 menor de edad sa Itogon, Benguet. Naglalakad sa gilid ng kalsada ang dalawa ng mahagip. Nakaladkad sila, pero imbis na huminto, nagdire-diretso ang sasakyan. Nagpapagaling sa ospital ang mga biktima. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver na maharap sa kaukulang mga kaso. Punuan ng pediatric ward sa ilang ospital sa Zamboanga City dahil sa dumaraming kaso ng dengue. Isang bata ang nasawi dahil sa sakit. May report si Maki Pulido. Halos wala nang mapaglagyan sa pediatric ward ng Zamboanga City Medical Center dahil sa dumaraming kaso ng dengue.
puno maging ang ibang pribadong ospital sa lungsod. Ayon sa Zamboanga City Health Office, 5 magkakasunod na linggo nang tumataas ang kaso ng dengue roon at umabot na sa mahigit 1,200 ang kaso ng dengue mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. 12 na ang nasawi, karamihan mga batang edad 10 pababa. Dahil dito nagdeklara na ng dengue epidemic ang lungsod. Bukod sa activated na fast lanes sa mga ospital, nagsagawa na rin ng vector surveillance at fogging. Sa Bacolod City, isang batang 8 taong gulang ang nasawi, kauna-unahang dengue-related death sa lungsod ngayong taon. Dumarami na rin ang nagkakadengue sa Mandawi City sa Cebu, kung saan isa ang nasawi. Sa kabila nito, bumaba ang dengue cases sa bansa mula January 4 hanggang August 1 ngayong taon, kumpara sa kaparehong panahon noong 2025, batay sa datos ng DOH Epidemiology Bureau. Handa naman ang DOH na tiniyak na sapat ang mga gamit at gamot sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. What the program did was ask the other regions wherein mababa ang cases to share with the regions na may mataas na cases. In terms of the commodities sa central office, most of them are for award na rin. Maki Pulido, GMA News. Sinita ni Palace Press Officer Claire Castro ang ilang senator judge na anyay tila nag-aabogado para kay Vice President Sara Duterte. Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness. Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Kasi ang mandato nila, kunin ang katotohanan para sa taong bayan. Pinuna rin niya ang pahayag ng isang senator judge na ang Special Disbursing Officer o SDO lamang ang dapat managot sa hindi wastong liquidation ng confidential funds. Walang pinangalanan si Castro pero sa pagdinig kahapon, nagtalo sina Senator Judge Amy Marcos at testigong dating State Auditor na si Roderick Wamil sa kung hanggang kanino ang pananagutan sa confidential funds sa ilalim ng COA Joint Circular. Sabi ni Wamil, dapat managot ang head of agency. Nasa kasong ito ay si Duterte. Pero iginiit ni Marcos na ang accountable officer ay ang Special Disbursing Officer lamang. Hinihinga namin ng pahayag si Senadora Marcos. Sa isa namang panayam, may patutsada si Vice President Sara Duterte sa impeachment laban sa kanya. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa Sagot yan ng bise sa pahayag ni Castro kamakailan na pampagulo lamang sa paglilitis ang alingas-ngas ng pagkakaaresto kay Senator Bato de la Rosa. Pinabulaan na ng DILG at NBI na nadakip si De La Rosa na may warrant of arrest para sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Tuloy ang winning streak ni Pinoy tennis ace Alex Ayala matapos manalo laban kay Alicia Parks sa Canadian Open sa Toronto. Nanaig si Alex sa score na 6-1, 4-6 at 6-2. Abante si Alex sa round of 32 at makakaharap si Cathy McNally ng Amerika. Bago yan, sasalang muna si Alex sa doubles tournament kasama si tennis legend Venus Williams sa Biyernes, Philippine time. I am eternally grateful. I mean, I just came off Washington, so I really feel like this is a celebration. Kaya proud ako din maging Pinoy. Maraming salamat mga kababayan. Mahal ko kayong lahat. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natanggap na nito ang hiling na extradition ng Amerika kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa DFA, inendorso na nila ito sa Justice Department. Layo ng extradition request na dalhin sa Amerika si Kibuloy para harapin ang mga kasong sex trafficking at racketeering na nakasapa sa kanya roon. Sabi naman ng kampo ni Kibuloy, wala pa silang natatanggap na anumang dokumento kaugnay nito. Ang DOJ naman, wala pa raw opisyal na natatanggap na dokumento kaugnay ng extradition request. Julian San Jose, game na sinagot ang tanong ng isang fan sa X kung kailan ba siya muling magko-concert.
Paayuda ng Asia's Limitless Star, pinaplano na yan for next year. Kapuso comedy genius Michael V. nagbigay pugay sa historic win ni Alex Ayala sa Mubadala DC Open. Ang digital sketch na yan ng Pinay tennis ace, 15 minutes lang daw ginawa ni Bitoy. Alex Ayala, I'm so proud of you. And yung ginagawa mo para sa sport at para sa bayan, medyo nakakakilabot na nga. Ganun na yung feels eh. Five-time Grammy and Oscar-winning Filipino-American na si Her, nagpakitang gilas sa isang karaoke sa New York. Sa GMA News online interview sa kanya noong 2021, sinabi niyang Filipino go-to song niya ang classic OPM song. That was like my mom's favorite was Sharon Cuneta. So I used to sing Maging Sino Kaman all the time. Sing it with me. Sino Kaman. Aubrey Carampel, GMA News.